Hello, class. I hope, ano ba yan? I hope you're doing well. I'm sorry kung hindi ko kayo nami-meet nitong mga nakaraang araw kasi, ngayon nga, nagkaroon tayo ng emergency. So, as much as gusto ko siyang i-discuss ng face-to-face, hindi siya possible kasi, yun nga, nagkaroon tayo ng konting problema. Okay. So, let's proceed with the last chapter na i-discuss natin ngayong prelim examination. Prelim period. And chapter 4, Cognitive and Psychosocial Development during the first 3 years of life ni Baby Bogart. Okay. Grabe, wait lang ha. Lang ako konti kasi wala pa akong tulog, class. Hinahabol ko talaga lahat ng lectures nyo. Okay, let's proceed. Saan na yung study mats nyo? Hanapin ko lang. Ayun. Okay. So, before we proceed with the discussion, ito yung nilalaman ng ating lecture for today, yung mga cognitive approaches, si John Piaget, yung language acquisition, paano na-acquire ng bata yung language, yung psychosocial foundations and also social experiences. So, paano siya kikipag-socialize sa mga tao sa paligid niya. Ayan. So, when we study yung cognitive development specifically, meron tayong mga approaches na dapat i-apply. So, first on the list, we have the behaviorist approach wherein, behaviorist approach, ang sinasabi dyan, ano yung sa demats nyo yan? Sinasabi sa behaviorist approach na meron tayong input-output na model ng human development. So, yung mga behaviorists, hindi sila interesado sa kung ano ang nangyayari sa isip natin. They care about kung ano yung nakikita nila. Ano yung actual na nakikita nila. Sa psychometric approach naman, kung ang behaviorism looks at how we learn, in psychometrics approach, tinatanong dyan, gaano kadami yung alam natin or gaano kadami or gaano katindi yung kakayanan natin or kapasidad natin as a person. So, trinatrato niya yung intelligence na something na pwedeng bilangin. Okay? Sa Piagetian approach naman, sabi ni John Piaget, ibahin natin yung game. So, sinuggest niya na ang mga bata, hindi lang dapat sila lesser versions ng mga adults. So, they actually think in fundamentally different ways. Yung stages of development, yung assimilation, accommodation, yung mga yan. Sa information processing approach naman, para daw computer yung utak natin. So, ang view niya is yung human mind is meron siyang complex system. Complex ibig sabihin ay yung parang, kasi madaming sangay, ganun. Complex system ng hardware and software. So, breakdown niya yung intelligence into specific mental processes. Yung mga perception, yung encoding, yung retrieval, yung mga yan. The cognitive neuroscience approach naman, kung yung isang approach is about the hardware and software, is about the software, ito naman is about the hardware. Na kung saan yung mga modern technology, like for example, yung fMRI or EEG, nakikita natin which part of our brain is yung nagla-light up or active during certain tasks. While in the social contextual approach naman, wala daw bata na lumalaki in a vacuum. So, this approach is heavily influenced by Lev Vygotsky. Kasi sinasabi niya na ang culture and social interaction ay isang primary drivers ng learning. Naniniwala din ako doon.
So, meron daw parte, ang mga caregivers or yung mga parents, they are not just observers, but they are scaffolders or they offer help doon sa mga anak nila. They give support doon sa mga needs para ma-reach nila at mag-proceed sila sa next level of ability. Okay? Next. Paano ko ba i-move tong mukha ko dito sa gilid? Hindi nyo mababasa yung socio-contextual approach. Though meron naman siya sa study mats nyo. Okay, let's proceed with dito na tayo. Behaviorist and psychometric foundation. So, sa behaviorist learning, no, na-discuss naman na natin to dati, yung classical and operant conditioning. Dali lang Yan. So, ano ulit yung classical? Ang classical is proposed or ang proponent niyan is si Ivan Pavlov. Paulit-ulit niyong maririnig to classical conditioning. Pangatlong beses ko na yata itong i-discuss sa inyo. So, sa classical conditioning, ang isang tao natututunan niya na magkaroon ng reflex or involuntary response doon sa stimulus na originally hindi naman siya nagbe-bring up ng isang response. So, classical conditioning, it enables yung infant na i-anticipate ang isang event bago pa siya mangyari. For example, yung bell, 'di ba, sa aso. Pero kung i-apply natin sa ating mga humans, kapag narinig mo yung bell or something, an alarm, it alerts you na, uy, recess na, uy, uwian na. Okay, so that is classical conditioning. Kapag may narinig kang something like, for example, alarm sa cellphone mo, alam mo na okay, alas 7 na ng umaga, babangon na ako. Or another example, pag narinig mo yung kulog or thunder, alam mo ang susunod ay kidlat or lightning. Yan. While the operant conditioning naman, nagfo-focus yan sa mga consequences of behaviors. At paano sila nakakaapekto doon sa behavior na pwedeng mangyari ulit. So, dito pumapasok yung sinasabi nating punishment and reinforcement. Specifically, ang mga behaviors natin, they may be reinforced and pwede siyang mangyari ulit or they may be punished and become less likely na gawin nila ulit kasi naparusahan sila. So, ang operant conditioning technique, tumutulong siya sa mga babies, babies or mga anak or mga bata, what they remember as they were able to use contextual clues to retrieve memories. Saan na yun? Next slide. We have next topic is psychometric measurement. So, sa psychometric measurement naman, class, we are measuring yung intelligence ng isang tao. So, intelligent behavior means goal-oriented. It exists for the purpose of attaining a goal. May goal tayong nire-reach. So, it presumed to be adaptive and it helps an organism adjust to the varying circumstances of life. So, ibig sabihin, class, no, intelligent behavior. Saan na yung slide ko? Ay, bakit ganun? Wait lang Yan. Nangyayari siya ang intelligent behavior kapag nag-meet yung goal orientation and adaptive behavior. So, meron tayong tinatawag na IQ or intelligent quotient. Ayan. Saan ba? Ba't na ako? Nawawala yung slides ko. So, sa intelligent quotient class, ito yung level ng talino mo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, matalino ako, ay, bobo ako, without specifying or saying kung anong level ng intelligence mo. We are using different types of intelligence test na mas sikat na ginawa ni Alfred Binet. Yan. Malalaman nyo to sa psychological assessment. Pero dun muna tayo para hindi naman kayo masyadong ma-overload ng information. So, sa intelligence test class,
anong tawag nito? Sa intelligence test, mini-measure natin yung ating intelligence. Gumagamit tayo ng iba't ibang test. So, according to your study mats, we have the Bailey Scales of Infant and Toddler Development or Bailey 3. So, developmental test to na to assess yung development or development ng bata from 1 month to 3.5 years. Sorry yan, medyo nako-confuse ako. Bakit kaya to? Wait lang. Ayan, dito na tayo. Yan. So, kay Bailey Scales yan, we are focusing on the cognitive, yung language, motor, and socio-emotional and pagiging adaptive niya. So, yung scores doon sa Bailey 3, it indicates yung competencies ng each of the 5 developmental areas na sinabi ko. So, only 2 of the Bailey scales correlate to later IQ and IQ, specifically yung speed ng habituation niya and yung preference niya for novelty. So, meron din siyang behavior rating scale na kung saan it can be completed ng examiner. So, parang interview siya and then after niyang i-assess yung bata, meron siyang mga rating scale or checklist na kailangan niyang i-complete. We also have this what we call developmental quotients na kung saan kinakalculate siya on each scale. Ano yung scale na yon? Yung 5. Excuse me. So, DQs or developmental quotients, mas ginagamit sila sa early detection ng emotional disturbances. Emotional disturbances class, meron ba siyang tendency na mag-suicide paglaki niya, yung mga ganyan. And also sa sensory, ginagamit din siya. Environmental deficits, neurological deficits, na pwedeng makatulong sa mga parents and professional na i-plan yung pangangailangan ng anak nila. Next, we have paano natin maa-assess yung impact ng early home environment. So, nai-influence kasi yung intelligence by both inheritance and experience. So, yung early brain simulation, ito yung susi para sa future cognitive development ng isang bata. We have here the home observation for measurement of the environment or home na tinatawag. So, merong mga trained observers na i-interview yung primary caregiver, specifically yung parent, and i-rate nila ng yes or no yung checklist doon sa intellectual stimulation and support na ino-observe doon sa bahay nila. So, yung score sa home, correlated sila sa measures ng cognitive development. Ang isang important factor sa home is that na-assess yung quality ng home environment. Safe ba siya? Okay bang tumira ang bata doon? Or kailangan pa ng parental seminar or consult para mas ma-improve yung home test niya. So, meron siyang 6 na scale or subscales na pwedeng mag-measure doon sa number ng books and appropriate play materials sa bahay. Another is yung involvement ng parent sa bata. Pag sinabi nating parental involvement, lagi ba niyang kasama, minsan lang niya kasama, or limited lang. So, that is classified into high, moderate, and limited. Also, yung emotional and verbal responsiveness ng mga parents, yung pagtanggap sa behavior ng isang bata, and also the organization ng environment and the opportunities for daily and varied simulation. Tignan ko nga yung nyo. Ayan. Next, we have the early intervention. So, ang early intervention, systematic, so step-by-step na process ng pagpaplano and also pagbibigay ng therapeutic na and educational services para doon sa mga pamilyang may kailangan para doon sa mga anak nila.
Sa mga, hindi lang anong klaseng mga anak, sa infants, toddlers, mga preschool children na merong developmental needs. So, doon sa WPI class, di ba, nagpa-part-time ako. So, may mga nakikita ako dong cases na kaya sila nagpapa-assessment kasi gusto nila ano nga ba ang gagawin namin sa anak namin, anong mga interventions. So, ito yon, early intervention. Kailangan ba ng therapy? Kailangan ba ng pagpapagamot pa sa ibang doktor and so on. So, generally, itong mga programs, tawag nito, they are early childhood education from infancy through the preschool years as well as family-oriented social services. So, yung sinasabi ko kaninang parental consult. Early childhood education, sa SPED ba siya malalagay or hindi? Medical care, i-refer ba natin siya sa mga medical doctors or hindi? And family education sa development ng isang bata. Pero, nag-fade din kasi yung, yung nag-fade or nawawala din yung nakukuhang mga intervention. Kasi kapag walang sufficient or ongoing environmental support, yung gain is nawawala or yung intervention nawawala siya. Paano nangyayari yon? Yung mga example, walang pera, dahil sa walang pera, nag-stop na sa pag-aaral or hindi na masuportahan yung pagtitherapy, ganon. So, yung pinaka most effective na early intervention is kailangan mas maaga or mag-start agad-agad, and kung libre siya, ituloy-tuloy lang, samantalahin. So, highly time insensitive siya, ibig sabihin na pwede mag-therapy siya ng 3 times a week, 2 times a week, ganyan. And center-based, wherein we are providing direct educational experiences, hindi lang sa parental training. And meron siyang comprehensive approach including health, family counseling, and social services. So, nakaangkla siya or tumutulong siya dun sa individual differences and pangangailangan ng bata. Okay? Next slide. Yan. Piagetian approach or cognitive processes. Wait lang, inom lang ako ng tubig. Ayan, Piagetian approach. Nasaan na tayo? Yan. Yan. So, Piagetian approach or yung sensory motor na tinatawag natin. So, meron siyang 4 stages of cognitive development or yung tinatawag nating sensory motor stage. Na-discuss ko na to dati pero we will dive deeper. So, during this stage, approximately from birth to 2 years old, yung mga bata, they learn about themselves and also their world through developing yung sensory, paggamit ng senses, and motor activity or yung motor skills, yung gross and fine. Yan. So, ang mga babies, they change from creatures na pwedeng mag-respond primarily through reflexes. Ano yung mga reflexes natin na diniscuss ko? Yung mga Moro, Babinski, Palmar, Pincer, yung mga yan. And random behavior into goal-oriented toddlers. So, yung sub-stages ng sensory motor stage, wait lang, bakit itong schema and assimilation? Bakit di ko siya nakikita dito? Wait lang Ayan, sorry na confused ako, no? I know na discuss ko na to dati, pero sige, i-review lang natin ng konti. Ayan. So, doon sa schemas or schemes, di ba sabi ko, para siyang folder. Maglalagay tayo doon ng templates or parang, example, may na-acquire tayong isang knowledge, magagawa tayo ng iba't ibang folders and i-organize natin siya doon. Okay?
Para siyang strategy na, okay, pagka nakakita ako ng bilog at tumatalbog, ball yun. Pero anong klaseng ball? Volleyball? Pang volleyball ba? Pang basketball ba? Pang tennis? Yun, gagawa ka ng iba't ibang schema. So, para siyang folder. Yung assimilation naman, ito yung dalawang process how we handle new information. So, sa assimilation, ang isang bata, sinusubukan niyang mag-fit sa mundo na alam na nila. Example, alam ng bata na ang aso ay may 4 na paa at may balahibo. Pero kapag nakakita sila ng kalabaw for the first time, sasabihin nila na aso yun. Kasi nga, hindi pa sila nakagawa ng isang schema or isang folder to identify na, hindi pala siya aso, kalabaw pala yun. Okay, assimilation. Ang alam niya, lahat ng 4-legged animals are dogs. Accommodation naman, the change. So, kapag na-realize ng bata na yung old folder hindi siya nag-work, kailangan niyang mag-create ng isa pang folder. Example natin kanina. So, sabi ng mami niya, hindi Indian dog. That's a Carabao. Ngayon, yung brain ng bata, maggagawa siya ng panibagong folder, ipi-place niya na, okay, ang Carabao is meron din pala siyang 4 na paa, pero color black siya at may sungay. Nagets niyo na? Assimilation and accommodation. Sa organization naman, ang mga bata, they acquire or they organize hundreds of schemes. Wait lang, time first. And so, dito yung baby ko. Say hi! Hi! Hi pa! Galing na siya. Wait lang, ituloy natin yung lecture. Huwag kang magulo Mag-lecture si mami Yan. So, sa organization naman, yun nga, ang mga bata, they acquire different maraming schemes or folders. So, hindi lang nila iniiwan yan na basta nandyan lang nakalutang. Lahat yun magagamit nila and ino-organize nila yon. So, they organize it according to the order of thinking, high and low. No, no, no. And we have the equilibrium and disequilibrium or yung equilibration. So, unahin natin si disequilibrium. Ito yung cognitive conflict na kung saan merong ang uncomfortable feeling na being confused. For example, hindi ko naintindihan kung paano mo sinabi sa akin yon. Disequilibrium. Pagka-equilibration naman, ito yung actual mechanism of growth na kung saan ang isang bata, they get rid of the discomfort ng disequilibrium. So, para maintindihan niya, kailangan niyang gamitin yung assimilation and accommodation. Kapag nagamit na nila yon, marireach na nila yung higher level of understanding. Okay? Dito na tayo. Susunod, yung na-explain ko kanina. Ayan, yung 6 substages of the sensory motor stage. So, tapos na tayo sa birth to 1 month, yung mga simple reflexes. Pag 1 to 4 months naman, saan na yun? No. Yan, 1 to 4 months naman or substage 2, primary circular reactions na kung saan ang mga babies, they learn to purposely repeat a pleasurable bodily sensation. So, example nito is, turuan mo siyang mag-close open. Close open, close open. Ganun na. Primary circular reactions. Nire-repeat nila yung alam nilang meron silang natututunan. Ay, may ano tayo dito. May example pala tayo dito na baby. Open, shut them. Open, shut. Asan na yung toy mo? Nahulog. Open, shut them. Open, shut them. Open, shut them na. Open, shut them. Alam nyo na class ganon. Meron tayong model dito na VAV.
Sana tayo. Ayan. Substage 3 naman, secondary circular reactions na from 4 to 8 months. So dito, nagkakaroon ng it coincides with the new interest in manipulating objects and learning about their properties. So ang baby, they intentionally repeat yung action. Hindi lang para sa sarili nilang kapakanan, kundi may nakukuha silang rewarding results doon sa ginagawa nilang aksyon. For example, yung mga baby na nasa ganitong age, pwede nilang i-repeat na parang kanina close open or magka-clap sila ng hands kapag may nakita silang friendly face na pinapagawa sa kanila yon. Okay? So, their actions are intentional pero hindi siya goal-oriented. Dahil lang may nakita sila na, okay, yan yung sound ng boses ng mami ko. Gagawin ko yung close open. Okay? Secondary, circular reactions. No, no, no. Substage 4 naman, coordination of secondary schemes. So, 8 to 12 months. So, dito na siya, si Caleb. So, itong behavior na to, it is more intentional and purposeful. So, ibig sabihin, natututunan na nilang i-generalize yung mga past experiences nila to solve new problems. So, example natin si Caleb. One time, nauntog siya. So, alam niyang masakit. Ang ginawa niya, dinahanda niya yung ulo niya na idikit ulit sa pader. So, yun yung example ng coordination of secondary schemes. Nasosolve nila yung problema nila na para hindi ako mauntog, dahan-dahanin ko na lang na ilagay yung ulo ko sa pader. Tingnan ko kung masakit. Ganon. Okay? Substage 5 or tertiary circular reaction. So, this is from 12 to 18 months. Yung mga babies, curious sila. O parang ito, nakakita siya ng stapler, no? Kikita siya ng stapler. O, hawak niya stapler. Kita mo yung stapler, anak. Yun. O, hawak niya stapler. Ayan. Kita niya, curious siya, paano na naman yan gumagana. Andito siya sa stage na to. So, they begin to experiment and also see kung ano ang mangyayari. Kapag na-experience niya na mai-stapler yung kamay niya, ewan ko na lang. So, purposefully, meron silang mga actions para makakuha sila ng resulta. Pwede din na accidentally na kukuha nila yung or na-discover nila yung behavior na yon. Or may time na hawakan nila yung mainit na tubig and then hindi na nila uulitin kasi alam nga nila na mainit yung water. May sakit silang nararamdaman doon. No. Substage 6 or mental combination, 18 months to 2 years old. Tinatawag din siyang internalization of schemes. So, ito yung transition from the pre-operational stage ng early childhood. So, may tinatawag tayong representational ability na kung saan ito yung ability ng isang bata na i-represent yung mga objects mentally, pati yung mga actions nila in memory. So, they represent or they do the action through symbols, kagaya ng mga words, yung mga numbers, and yung mga pictures. So, yung mga toddlers, meron silang immediate experience kapag merong representational ability. Pwede silang mag-pretend, pwede silang mag-imagine, yung mga yan. So, they no longer have to go through different trials and error kasi kaya nilang solusyonan yung mga yun. No? Ano yan? So, mga bata, they develop abilities to think and remember. So, nade-develop din nila yung knowledge sa mga aspects ng physical world, kagaya ng objects and spatial relationships. Hindi special spatial. Okay, dito na tayo. Key sensory motor developments. So, first on the list, ano tong nasa, object permanence. Okay. So, sa object permanence, sabi ni Piaget, ang mga infants na under the age of about 8 months, meron silang
action na ginagawa na kapag ang isang bagay ay hindi na nag-i-exist, wala na yun sa kanila. For example, yung peekaboo. Magtago ka sa kamay mo, alam nilang nawala ka kahit nandun ka lang. Okay? So, nagkaroon siya ng theory about the object concept na iniintindi na ang mga bagay is meron siyang independent existence. May mga characteristics siya ay meron siyang location sa space. So, in simple terms, ito yung understanding na ang isang bagay or ang isang tao ay nag-i-exist siya kahit nawala na sa paningin natin. Ano yung next natin? Deferred imitation. Okay. Asan na yung deferred imitation? Wait lang. Balikan ko kayo Ayan. So, deferred imitation. Unahin lang natin to before yung imitation, no? Ito yung gold standard ng cognitive development ng isang toddler. So, pinapatunayan kasi nito na ang isang bata, meron siyang symbolic memory na kung saan they can store a video clip in their head and press play much later. So, parang pag may naalala sila, press and play lang. Okay. So, merong pinaglalaban si Piaget na ang mga bata daw na under 18 months old, hindi daw nila to nagagawa kasi wala silang mental hardware para i-store yung mga symbols na yon. But eventually, nakahanap ng evidence na ang deferred imitation in much younger infants is nangyayari siya kapag may ginagawa lang silang simpler task. Next, sa imitation naman or tinatawag na the social mirror, ito yung isa sa mga pangunahing paraan na kung saan natututo ang isang tao. Imitation is ginagaya natin, 'di ba? So, nire-require ang isang bata to map kung anong nakikita nila doon sa physical movements nila. No, no, no. Yan. So, sabi ni Piaget, ang mga babies, no, una nilang ginagaya yung mga bagay na nakikita nila sa sarili nila. Like for example, yung gumagalaw na kamay nila. Yung invisible imitation naman is yung hindi nila nakikita pero kaya nilang gawin. Nakikita nila sa ibang tao. Like for example, yung mga ganon. Lalaruin nila yung dila nila. They have to feel yung connection. No, no, no. Yan. Wait lang, nagiging magulo na si Baby Caleb. Okay, symbolic development. So, ito yung growth of pictorial competence and recognition of visual features. So, sinasabi dito sa symbolic development na dun sa pictorial competence, ito yung ability na maintindihan natin na ang isang 2D image ay nagre-represent ng 3D reality. So, hindi siya natural as it seems, pero it is a learned cognitive skill. So, sa mga batang 9 months, they often treat pictures na totoong bagay sila o totoong nakikita nila, gumagalaw, ganyan. And they may try to pick up, kunyari for example, yung strawberry, akala nila totoong strawberry yun. So, sa picture, parang ginaganon nila. Kapag yung pusa naman na nasa picture, hinahaplos nila. Sa mga batang 9 months. So, kapag 18 to 24 months naman, naiintindihan na nila na ang picture ay picture lang. Representation lang siya. Wala siyang physical na hindi nila kayang hawakan yon. Wait. Ayan siya. Ay, ang gulo. No, no, no. Sa dual representation hypothesis naman, ito yung sophisticated concept na dinevelop ni Judy Deloach. Sulat ko dito, Judy Deloach. Wait lang. Ay, no, no, no. Sorry Anak, no. Anak. No, 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 no. O, diba, ang gulo niya? Nagle-lecture ako.
Mhm. Ayan. Judy. Ito na. Sulat natin siya sa baba. Wow. Pagpasensahan nyo na yung sulat ko at isang kamay lang ang ginagamit ko. Judy Deloach. D E L O A C H E. O, magbabay ka na, Balong. Bye-bye. Sabi mo, bye-bye. Bye-bye ka na. Paano yung bye-bye? Say bye-bye. 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 Piling na naman siya. Bid-bid. Amin na yan. Kay mami yan. Ayan. Si Judy Deloach ang nag-propose nung dual representation hypothesis. So, in-explain niya na ang mga bata, nag-i-struggle sila dun sa model and maps. So, para maintindihan ang isang symbol, kailangan merong i-represent na isang bagay doon sa bata, yung real object at yung symbol. Okay, so meron kasing mental struggle sa isang bata na under age 3 years old. Yung realness ng isang bagay is very overwhelming yun sa kanila na nakakalimutan nila na symbol lang yun for something else. For example, kapag binigyan mo ang isang bata ng dollhouse, isipin nila na, ganito yung bahay namin. Pero, ang totoo niyan, bahay lang talaga siya na laruan. Pero pag sinabi mo sa kanila na, tingnan mo, hindi natin yan bahay kasi maliit lang yung upuan, maliit yung pintuan, mga ganyan. Hindi nila agad-agad nakokonek sa real life. Sa kanila, ang dollhouse, hindi lang siya basta laruan, kundi map ng buhay na nila yon. Okay? Next. Information processing and memory. Ayan. Information processing and memory or information processing approach. So, it represents yung mental metrics na ginagamit natin to see kung ano ang nangyayari doon sa isip ng isang bata bago sila magsalita. So, we are essentially looking at the brain's efficiency in handling data. So, we have here the habituation and the dishabituation. So, ito yung tinatawag na the boredom gauge. So, may dalawang process ito na nagsasabi kung ang isang bata is learning and remembering. In habituation, sinasabi natin na masasanay sila face. So, kapag ang isang stimulus is naulit siya, ang baby magi-stop siya na mag-pay attention kasi yung brain nila na-process na niya ng mabuti. Example, meron kang nilagay na bagong laruan doon sa crib. So, yung baby, titignan niya lang yan. Tititigan niya. After 10 minutes, parang lalaruin nila yung ibang laruan. So, doon pa lang, meron nang nangyayaring habituation. Parang, kapag ulit-ulit na nilang nakikita yon, nandyan na siya, nandyan lang yung laruan na yan. Lalaruin niya na yan. This habituation naman, so, this is the wait, iba yun. Ibang bagay yun. So, kapag ang isang bagay is nagbago, parang nagkakaroon siya ng excitement, nagkakaroon ng increase sa heart rate, or they will look back. Wait lang, bago yun na, hindi yun kabilang dito sa crib ko. So, doon pa lang makikita natin na they notice yung difference. So, doon sa example natin kanina na naglagay tayo ng another toy, at kapag napansin niya, uy, wait lang, bago to dati wala to sa crib ko, tingnan ko nga, mga ganon. Yun yung dishabituation. So, it proves na they can tell the difference between sa
nandoon versus sa wala. Visual preference and novelty preference. So, ang mga researchers, ginagamit nila to see kung ang mga infants is meron silang nakikitang importante or interesting. Sa visual preference, ito yung innate or natural tendency na tignan yung mga bagay-bagay. For example, yung mga faces, yung mga patterns, yung mga bright colors, over the dull ones. So, kapag may nakita silang example na blurry na gray circle, and yung isang high contrast na black circle, as in black na black, ang newborn, mas titignan niya yung checkerboard or yung mas high contrast na checkerboard. Kasi, mas attractive yun sa kanila. Kapag novelty preference naman, merong subset ng visual preference na kung saan ang infant mamimili siya doon sa bagong bagay. Kasi nga, they've already finished yung pagpaprocess ng lumang bagay. For example, kapag pinakita mo ang cat for 2 minutes, habituation yon, pinakita mo sa kanya 2 minutes. And then, nagpakita ka ng cat and dog together, they will spend more time looking at the dog. Kasi nga, may novelty preference in action sila. Ibig sabihin, mas pipiliin nila yung bagong dating kaysa yung dati. Okay, nagets na? Next is visual recognition memory. So, ito yung ability na kung saan we will compare a current sensory input with a stored mental image. So, for example, kung ang baby, tumitingin siya ng mas matagal doon sa bagong photo, kaysa doon sa, kunyari, photo ng ibon, picture ng ibon at picture ng bola. Ipoprove nila na meron silang visual recognition memory. Wait, erase natin para mas maintindihan nyo. Kunwari kahapon, meron kang pinakitang picture ng bola. Okay, this is a ball. This is a ball. Ganun ka. And then ngayon, pinakita mo siya ng picture ng ibon. So, mas magigets nila or mas pipiliin nila yung bola. Kasi bukod sa na tinuro mo siya kahapon, meron din siyang gamit na bola kaysa doon sa ibon na tinuturo mo. Okay? Visual recognition. Nare-recognize nila. Yung joint attention naman, this is a massive milestone na nag-a-appear around 10 to 12 months and it predicts yung language ability. So, nire-require yung isang bata to understand na ang isang tao ay merong mental focus. So, it is not just about people looking at the same thing. It is about yung dalawang tao, alam nila na parehas nilang tinitingnan yon. Joint attention. Joint. Magkasama dalawang tao. Example, ako, tinuro ko yung pusa kay Caleb. Uy, tingnan mo, oh. Tuturo, Uy, Caleb, tingnan mo, oh. Merong pusa. And then, si Caleb, titingin siya dun sa pusa. Ngingiti siya. So, ako at si Caleb, we are looking at the cat na parehas together. We are sharing the same experience. Joint attention. Sa cross-modal transfer naman, ito yung superpower ng isang infant sa brain ng infant na kung saan meron siyang ability na kumuha ng information from one sense and i-translate niya sa another sense na hindi niya nakikita yung isang bagay before. So, medyo magulo. So, for example, binigyan mo ng pacifier si Caleb or si Baby Bogart and sisipsipin niya yun sa dark room. Alam nila pero hindi nila nakikita. Later, pinakita mo yung isang smooth na yung ginamit niyang pacifier, hindi niya matatandaan. Kasi nga, tititigan niya. Ano ito? Makikurious siya. So, using the cross-modal transfer, marirecognize niya visually kung ano yung
sinipsip niya kagawing pacifier. Ito ba yun? So, kapag another sense ang ginamit niya, sinipsip niya, marirecognize niya na yon. Or kapag hinawakan niya, parang ito yung pacifier ko kagabi. Okay? Cross-modal transfer. Meron siyang from one sense at ita-translate to another sense. It may be sa sense of sight, sense of touch, ganyan, or taste. Okay, next we have the hindi ko nalipat. I'm so sorry. Tama ba? Ay, dito pa lang pala tayo. Yan. Theories of language acquisition. But before that, according to your study mats, you have here yung cognitive neuroscience approach. Okay, wait lang. Tingnan natin mabuti. Ayan. So, sa cognitive neuroscience approach, importante siya kasi ine-emphasize natin na ang memory, hindi lang siya isang bagay. So, collection of system siya ng iba't ibang parts ng brain na pwedeng ma-develop sa iba't ibang rates. So, we have the implicit memory or tinatawag nating procedural memory wherein ito yung tinatawag natin na old memory system. So, nade-develop siya early in infancy, yan, and nagre-rely siya doon sa cerebellum and the basal ganglia. So, dito yan siya banda. It is the memory for doing, ginagawa. So, hindi mo siya sinusubukan na i-remember, but you are simply etched doon sa neural pathways through repetition. Kapag inulit-ulit mo siya, matatandaan mo na. So, kapag tinuro natin kay Baby Bogart ang close open, magkakaroon ng habit or magkakaroon siya ng repetition, doon nagagana yung kanyang implicit memory. Pag sinabi mo, okay, Baby Bogart, close open, gaganyan na agad. Okay? Explicit memory naman, or what we call declarative memory, ito yung new memory system. Later, nagmamature siya around 6 to 12 months. Kasi yung hippocampus and cerebral cortex na develop na siya. Ito yung memory for knowing. Knowing, alam natin. So, ito, nagre-require siya ng effortful recall. So, dinideclare mo na itong mga memories na to through words or mental pictures. Example, si Baby Bogart, natatandaan niya na yung nakita niyang aso doon sa kapitbahay nila, ang pangalan ay Wati-Wati. So, this is a specific fact about the specific event. Later on, kapag umuwi na siya, pag may nakita siyang aso, isipin niya na, ay, may nakita ako dun sa bahay ni ganito, pangalan ng dog is si Wati-Wati. Okay? Explicit memory. Working memory, the mental workspace na kung saan ang working memory is about the processing naman. So, tapos na tayo sa doing, yun yung implicit, yung knowing, explicit, and working memory is the processing. It is handled primarily by our prefrontal cortex sa harap. So, isipin mo na para siyang maliit na workstation na kung saan doon mo nilalagay mga information kapag kailangan mo na, kukunin mo lang siya. Very limited yung capacity niya. Example, sabi natin kay Baby Bogart, Bogart, kunin mo yung sapatos mo. Tapos kunin mo yung sombrero mo. Tapos, pagtapos ka na magbihis, lumabas ka na. So, si Baby Bogart, dahil na-develop yung working memory niya, kukunin niya yung shoes niya, pero, kukunin niya yung shoes niya, and then iaalala niya na, ano pa ba yung sinabi ni mami ko? Sabi ba niya, magbihis ako o mag-toothbrush? Okay? So, dahil very limited nung working memory niya, hindi niya agad naaalala yung mga bagay-bagay. Okay, next. Another example, no, kayo, pag magko-compute kayo, 15 times 3, hindi ka gagamit ng ballpen, magko-compute ka mentally. So, doon pa lang, okay, 5 times 3, 15, carry 1. Tapos na nakalimutan mo na ano na ulit yung
5 times, ano na yung nasa baba? 5 ba yun? O ulitin mo na naman. Yun yung working memory. Hindi mo nare-recall lahat. Okay, so classic theories of language acquisition. Okay, saglit lang. Tingnan ko yung ano nyo Slides. Okay, language system. Okay. So, kung maputol to class, no, gagawa ako ng isa pang lecture. So, sa Learning Theory by B.F. Skinner, tinitingnan niya na ang bata ay isang blank slate. O, nasabi ko na to, na ang language daw is no difference from learning to behavior. Halos parehas lang. So, sinasabi niya dito na yung operant conditioning, na kung saan ang mga parents, they act as reinforcers. Kapag may ginawang sound ang baby na it resembles a word, for example, mama or papa, kung nakakakuha sila ng reward. Like for example, milk, o kaya kikis, or iyahag, ganon. Sa social learning theory naman, ito yung power of observation, na kung saan ginagaya ng mga bata yung naririnig nila. So, children are natural mimics, no? They observe yung mga complex sounds ng mga adults and gagayahin nila. Okay, next we have yung nativism or nature by Noam Chomsky. So, si Chomsky, sikat siya kasi nagdi-disagree siya kay Skinner. So, sabi niya, kung ang language is more on the reinforcement, ang mga bata, hindi sila mag-create ng unique sentences na hindi pa nila naririnig before. So, sabi ni Chomsky, ang language kasi, it's very complex para matutunan and kailangan ng trial and error in a few years para makuha agad ng bata. So, ang mga humans daw is meron siyang pre-wired for grammar. Example, sabi ng bata, naghukay ako, or sabi na lang niya, malamig yung paa ko. So, ang mga adults, hindi nila sasabihin na paa. Ang sasabihin ng mga bata is, gagayahin nila. Instead of showing yung language acquisition device nila, may explain ko ano yung language acquisition device nila, pinifigure out nila yung rule na adding ed as making it past tense and applying it logically. Medyo confusing kasi tong nativism theory ni Chomsky, no? Medyo i-elaborate natin. So, wala daw capacity, in short, ang human brain natin to mag-gain ng bagong knowledge. Mas natututo sila naturally kapag nag-evolve na yung brain nila. Yung language acquisition device naman, language acquisition device is para siyang computer, language computer. So, meron siyang pre-installed software na kung saan meron siyang sariling operating system. For example, Android or Windows sa computer, Mac OS, ganyan, na alam niya kung paano i-process yung data. So, ang LAD or Language Acquisition Device, ito yung operating system ng brain natin for language. Mental program siya, hindi siya nahahawakan, hindi siya organ. So, ang LAD, ginagawa niyang posible na masabi ng bata yung words na yon. So, nag-a-act siya as filter na sinasabing, okay, nakakarinig ako ng Ilocano. So,
i-figure out niya paano ko kaya siya isasalita, pag-aaralan niya na ngayon. So, kapag may narinig siya ng mga words na Ilocano like, inyamutan, gano'n, isipin niya na, ano yung inyamutan? Hanggang sa, sasabihin na din niya yun soon. Okay, so, ibig sabihin, kapag pag-mix natin ang nativism at language acquisition device, sa nativism, ang mga bata, they are born to talk. Nakakakuha lang sila ng language because of the environment. Okay, naintindihan? So, i-end ko muna dito yung discussion, no? Tuloy ko na lang siya sa susunod na, kasi medyo nag 1 hour na. So, ito yung first day nung hindi tayo nag-meet. Medyo mahaba kasi to class. Kaya, as much as possible, gusto ko siyang ituro ng maayos. If you have questions, don't hesitate to ask me. And I am willing to explain. Okay? So, see you sa susunod na lecture.